Breaking news, Hamas, nagtakbuhan nang magsagawa ng pinakabagong airstrike ang Israel at dahil dito mga kaibigan 38 ang kumpirmadong nasawi at mga Gazans nagpoprotesta na laban sa Hamas. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na ng like na punong-puno ng pag-ibig. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 21, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa isinagawang napakalaking operasyon ng IDF sa loob ng Gaza. Tinatawag itong Gideon's Chariots. Naglalayon ito na ubusin ang Hamas at sirain lahat ng mga infrastructures na ginagamit ng militanteng grupo. At ito mga kaibigan ay gagawin sa buong Gaza. Marami ng mga airstrike ang ginawa ng IDF nito lamang nagdaang araw. Hindi basta-bastang airstrike sapagat sinabi mismo ng Israel malalaki ito kaysa sa mga nagdaang araw. Nagsimula silang magsagawa ng malalaking airstrike mula noong March 2025. At hanggang ngayon, nagpapatuloy ito. Ngayon, sa operasyon ng Israel na tinatawag na Gideon's Chariots, marami ngayon sa mga bagong leaders ng Hamas ang hindi pinatawad ng mga airstrike ng Israel. Kasamang nasawi ang mga kapatid ng leader ng Hamas na si Yahya Sinwar. At marami sa mga miyembro nito ang naghahanap ng mga safe na lugar upang hindi sila matunton ng puwersa ng Israel. Ang iba mga kaibigan ay nasa tunnel. At ang naturang tunnel mga kaibigan ay nasa ilalim ng mga government infrastructures at ibang mga sektor gaya mga kaibigan ng hospital ng European, mga paaralan dahil nalalaman ng Hamas na hindi ito aatakihin ng Israel pero hindi ito pinalalampas ngayon ng puwersa ng IDF. At maliban sa mga pangyayaring ito, merong pinakabagong airstrike na ginawa ang Israel. At ito mga kaibigan ay kumitil ng 38 ka mga tao. Ayon sa mga Palestinian medics, overnight at kalahating oras nang marinig nila ang mga malalakas na putok bunsod ng mga airstrike ng Israel. At ayon sa ulat ng BBC, maraming mga location sa Gaza ang kanilang pinadapa at kasamang nawasak mga kaibigan ang paaralan sa Eastern Gaza City ayon sa mga rescue teams. Dahil sa mga malalakas na pangbubomba ng Israel at napakatindi ang mga pagkawasak na kanilang nasaksihan, nahihirapan silang i-accommodate ang mga sugatan dahil sa kakulangan ng kanilang mga equipment. At maliban sa mga kakulangan sa equipment, parami ng parami ang mga sugatan. Maliban sa mga sugatan mga kaibigan, mayroon pa ang mga nagkakasakit. Paglilinaw pa ng gobyerno ng Israel na bago silang magsagawa ng malaking airstrike ay nag-issue muna ito ng warning. Nagpaalam ito sa maraming mga residente sa Gaza na lumikas at magpunta sa mga evacuation centers. Ayon sa gobyerno ng Israel, pinakalat na ang maraming miyembro ng IDF upang mag-guide sa mga sibilyan kung saan sila dapat pumunta. At pagkatapos ng kanilang pag-anonsyo, saka sila nagsagawa ng malalaking airstrike. Ayon sa mga nakasaksi na ang ginagawang mga pang-atake ngayon ng Israel ay ibang-iba sa kanilang mga naranasang pag-atake ng IDF. Sapagkat sa mga bagong strike ng Israel, tila may lindol every hour sa kanilang lugar. Ito mga kaibigan ay sanhi raw ng mga missiles ng Israel. Pero sa paliwanag ng Israel mga kaibigan, ang nasabing 38 na mga nasawi, hindi ito nagmula sa iisang lugar, kundi ito ay nagmula sa iba't ibang city of Gaza. Katulad na lang mga kaibigan ng jet fighters ng Israel na sumalakay sa Judea. 10 airstrike ang isinagawa at 10 rin ang nasawi. Samantala,
Meron ding ginawang pag-atake mga kaibigan sa Deir al-Bala. 13 na mga Palestinian ang nasawi. Samantala sa Nuseirat meron namang 15. Kaya ang total mga kaibigan ay 38 at hindi ito itinanggi ng Israel. Ayon mismo sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu, tinawag niya ang kanyang mga pag-atake na huge prize for Hamas. Ayon kay Benjamin Netanyahu, madali lang naman daw silang kausap. Ang hinihingi lamang nila ay ang mahigit 50 na mga hostages na hawak ngayon ng Hamas. Marami ngayon ang mga nagtatanong, kung yan ang hinihingi ng Israel para matigil na ang gerang ito, bakit hindi ito ibigay ng Hamas? Marami tuloy ang mga nagsasabi, merong 2 punto kung bakit hindi ito kayang ibigay ng Hamas. Una, baka wala na ang mga hostages na ito, ibig sabihin ay wala ng mga buhay. Pangalawa, ayon sa ibang mga commenters, baka hindi ito kayang ibigay ng Hamas dahil kapag ibinigay nila ito ay wala na silang shield. Kung baga mga kaibigan, ang mga hostages na kanilang hawak ay ang kanilang matinding pansanggalang mula sa pag-atake ng Israel. Dahil baka sakali na kung ibigay na ito ng Hamas ay madali silang ubusin ng Israel dahil wala na silang pag-iingatan sa kanilang mga gagawing pag-atake. Ngayon, talking about mga hostages mga kaibigan, marami ngayon ang mga sibilyan sa Gaza ang nagpoprotesta na at tumitindig laban sa Hamas. Ayon sa mga sibilyan, wala silang ibang sinisisi kung bakit sirang-sira ngayon ang kanilang bansa at kung bakit sila naghihirap. Ito ay dahil sa Hamas at dahil daw umatake ang Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Ang video na inyong nakikita ay ang aktual na footage na kung saan ang maraming mga Gazans ay nagtipon-tipon sa lansangan at nananawagan, isinisigaw nila na umalis ang Hamas sa kanilang bansa. Isinisigaw nila, stop the war, at ito ay mangyayari lamang ayon sa kanila kung ang Hamas ay aalis na sa Gaza. Ayon sa mga Gazans, sawang-sawa na raw sila at hirap na raw sila. Ayon sa mga eksperto, bihira lang daw na mangyari ito sapagkat sa loob ng maraming panahon, hindi sila basta-bastang makakapagsalita laban sa Hamas. Kapag merong tumindig at magsalita laban sa Hamas ay bigla na lang itong nawawala. Kalaunan ay natatagpuan na wala ng buhay. Pero ngayon ay ibang-iba na. Lantara na, ipinapakita pa sa kanilang mga video na ang mga Gazans ay ayaw na talaga sa Hamas. At mga kaibigan, ang mga susunod na update sa pagitan ng Gazans at Israel, Hamas at Israel ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung sakaling gusto mo ang ganitong mga contents at kung bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga bashers, sa mga silent viewers, sa ating mga subscribers, may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.